Hi! Welcome sa YouTube channel ko. Tara, samahan niyo ako! Sa Ning Dako TV, bago ang lahat, mag-shoutout muna ako. Shoutout kay Noel Manlutak, Grace Pipito, shoutout sa'yo. Hatin Peace, shoutout sa'yo. LYD, Magkayang, shoutout sa'yo. Angelica Iscanio, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe nyo sa YouTube ko. Mayroong nagpapadala ng sulat sa atin, yung isang sinder ko. Hindi ko sabihin kung saan ang galing naman. Ang sabi niya, Dear Madam, isa ako sa masugid mong taga-subaybay ng mga content po ninyo. Nalilibang po ako. May ilapit po akong problema tungkol sa aking partner, sa asawa ko at sa mama ko. Mangyari po ito noong nagtatrabaho po ako. Ang naiwan lang sa bahay ay ang mama ko at ang asawa ko. Widow na po ang mama ko. Nag-iisa lang po akong anak. Sobrang tiwala ko po sa mama ko na hindi niya magawa sa akin hindi niya magawa sa akin 'yon. Matagal na po palang may relasyon ang aking mama at ang aking asawa. Minsan po, galing po ako sa trabaho, umuwi po ako ng alanganing oras kasi naghinala na po ako sa kanila. Nagdandahan po ako pumasok sa aming bahay at dimiritso po ako sa aking kwarto kasi may duplicate naman po ako, ang susi. Naabutan ko talaga pong nakapatong ang mama ko sa asawa ko. Sa kwarto pa po namin. Oh my God! Sa kwarto pa po namin. Pinalayas ko po ang asawa ko at sumama ang mama ko. Oh my God! Grabe. Ano po ang gagawin ko? Hanggang ngayon po, hindi po ako makamove on. Grabe namang klaseng mama yan. Kaya nga, ay nako. Kaya nga, kung yun na nga ang sinasabi nga, pag mag-asawa na kayo, kailangan magbukod na kayo. Wala na kayong kasama, kailangan kayo lang dalawa. Kasi kahit sabihin mo pa mama mo yan, kahit sabihin mo pa na kapatid mo yan, may mga damdamin yan. At basta nga magkasama talaga ang babae, lalaki sa pang-araw-araw, hindi maaari talaga yang hindi talaga magkaroon ng problema dyan. Kahit sabihin mo pa mama mo yan, kahit sabihin mo pa kapatid mo yan, maraming nagyayari talaga yung mga ganyan. Ang sa akin lang naman, may trabaho ka, tapos siguro ikaw ang nagbubuhay pa sa kanila, tapos ganun pa ang ginawa nila. Masakit nga yun, alam ko, naramdaman ko ang naramdaman mo. Pero, ang masabi ko lang sa mama mo, grabe naman siya, wala siyang puso, wala siyang awa sa'yo, hindi siya mama. Nasaan na yung patnubay niya sa'yo bilang nanay? Nasaan na yung pag-alala niya sa'yo, yung pag-ingat niya sa'yo? Dapat siyang mag-ingat, siya ang magturo sa'yo sa magandang landas ng iyong buhay. Pero siya pa ang nangagaw sa'yo. Oh my God. Kasi kung siraulo yung mama mo, siraulo din yung asawa mo. Pareho lang silang may siraulo, mga maruwang ang tornilyo. Alam mo ba yon? Kasi basta mga maruluwang ang tornilyo na yan, madali yan mag-loose thread. Kaya pero kung mahigpit ang tornilyo yan, sa totoo lang, kung mahigpit yan at may makadyos yan ng mama mo at ng asawa mo, hindi mangyayari yan. Hindi talaga mangyayari yan kasi kahit anong mangyari, ang isipin nila, makadyos sila at saka pangit ang agawan mo pa yung anak mo ng kaligayahan. Biro mo, ikaw nga mama, ikaw na magulang, ikaw pa dapat ang magbigay ng kaligayahan sa anak mo. Lahat gagawin mo para lumigaya ang anak mo. Tapos ikaw pang magulang ang umagaw sa kanya. Tapos, wala na bang lalaki dyan para sa magulang mo na yan? Sa mama mo na yan? Wala na bang lalaki dyan na yung asawa naman ng anak mo ang inagaw mo? Wala ka namang konsyensya, wala kang respeto sa sarili mo. Klaseng magulang ka, wala kang delikadisa. Yun, wala kang delikadisa. Biro mo, anak mo, inagawan mo pa ng kaligayahan. At saka, iwan. Mahirap na ispilingin yan, mga na yan. Kasi mga marupok yan. Lalo na, sabi mong nanay mo, widow. Talagang yan, madali yan. Madali ma-discuss yan. Madali
ano yan, madali matukso. Siguro naman, medyo ang asawa mo, wala ring pigil, wala ring respeto sa'yo. Pareho silang walang respeto sa'yo bilang anak at bilang asawa. Kaya sabi mo pinalayas mo asawa mo, sumama pa ang mama mo sa kanya. Wow, grabe. Masakit nga 'yan. Magmubuon ka na lang, kalimutan mo na lang sila kasi anong gagawin mo talaga 'yan. Kaya kasi kuminsan kasi sa mga anak hindi eksperyensyado sa kama. Samantala yung nanay mo na yan, eksperyensyado na yan sa kama, kaya talo ka. Talo ka talaga pagdating sa kama. Ito lang masabi ko sa'yo, magmubuon ka na, sikapin mo magmubuon ka na, pahilumin mo ang sugat sa puso mo. Kalimutan mo na sila, may araw din yan, makarma sila, tandaan mo yan, makarma yan. Makaganti ka rin kung hindi ka man makaganti sa kanila, may panahon na gaganti sa kanila. Hayaan mo sila, kung yan ang gusto na, sumama siya sa asawa mo. Kahihiyan niyang ginagawa niya na yan, mahiya siya sa balat niya. Kaya magbubuon ka na lang, sikapin mo yung buhay mo at hanggang sa mahumilom ang sugat mo. Kung gusto mo, umalis ka na lang yan sa lugar mo para hindi ka naman masyadong machismis dyan ng mga tao. At darating ang araw, maghanap ka ng kung nakahanda ka pang mga mag-asawa muli. Mag-ingat ka na, huwag ka nang sumama ng kahit ano pa sa bahay mo. Kayong dalawa lang, mas mabuti pa kayong dalawa na lang. Kaya para wala nang mangyari, wala nang hassle pa na mangyari, na maulit pa yung inangyari sa buhay mo. Mag-move on ka at sikapin mong pahilumin ang sugat mo. At muli, buksan mo ang puso mo dahil bata ka pa. Mamuhay ka ng maayos, maghanap ka ng lalaking matino. Marami diyang matino. At saka lumapit ka sa Lord, yan ang pinaka number 1 mong kailangan. Lumapit ka sa Lord, magsumba ka, mag-gym ka hanggat maari. Lahat yan gagawin mo kasi ano ko na yan, nangyari na sa akin yan, kaya mas madali ka makamupon yan. Kung sobrang sakit ang naramdaman mo, pumunta ka sa isang lugar na walang tao, doon mo ibuhos ang iyak mo, doon mo isisi ang sarili mo. At kung maaari magbasag ka, maganda yan, nakakabawas ng stress, ng depress. Yan lang masabi ko sa iyo, babay, maglumapit ka sa Lord at kumapit ka, magsumba ka, lahat ng gagawin mo, magbisi ka sa sarili mo para makalimutan mo ang lahat na ginawa ng mama mo. Hayaan mo, may araw din yan, ang panahon ang bahala sa kanila, ang panahon ang bahala ganti sa mga taong maluwang ang tornilyo. Pareho silang maluwang ang tornilyo. Kaya babay na, hayaan mo ng mga basura, itapon mo na lang, huwag mo nang balikan pa ang mga basurang nang dumaan sa buhay mo. Babay, I love you, mag-ingat ka at sikapin mo maging malakas ka, bumangon ka. Yan ang masabi ko sa iyo. Babay, sobra na ako sa oras.